Pasla ba po na imo? Awang ida. Ang Bisag na akong ija. Mali mo. Ang egg pala ni Little Insoy guys, kaya malambot yan kasi nilalagyan ko po ng gatas. Hello mga kabistak! Welcome to another episode of our Korean countryside vlog. In today's video, kasi maganda man ang panahon, so naisipan naming manguha. Mainit pa mga kabistak. Last week, 2 weeks ago pa po ito. Pasensya na matagal natin na i-upload, no? Maganda po ang panahon last 2 weeks ago. Basta naiintindihan nyo na yun. So, nagpasya kami na manguha ng suso, pero pagdating namin dito sa Sapa, malapit lang po ito sa bahay mga kabistak, ay sobrang taas man ng tubig. At malakas yung alon ng, malakas ang alon. May alon pala sa Sapa, no? Malakas yung current, yung flow ng tubig. So, hindi natuloy ang panguha namin ng ng suso. Pasensya na kayo at nasa lutang mode po ang Ajuma mag voice over. Kagagaling kasi namin sa mga kabisdak sa bayan. Nagbili na kami ng mga kakailanganin sa Chuseok. Super busy po ang Korean Thanksgiving na holiday guys sa part naming mga housewife, sa mga daughter-in-law, mga minori. Kami talaga ang nasa kusina kaya pagpasensyahan nyo na ang aking pag-voice over at nagkakamali-mali ako dito, no. So ayun na nga, nagpasya kaming pumasyal na lang kasi hindi natuloy yung ating snail picking. Ang ganda man ng panahon mga kabistak, so naisip ko maganda ang view, super ganda ng view dito, relaxing, kaya kapag maganda ang panahon ay winner po talaga. Ayan, ginawa lang po itong suspension bridge para i-boost yung tourism dito sa lugar na ito. Medyo malayo ito sa aming village pero malapit lang po ito sa town. Ayan siya, may span ng 1.7 kilometers. Pag walking lang talaga siya mga kabisdak. Hindi po makakaano dito yung mga sasakyan. Walang sasakyan na pwedeng bumaybay. Para sa tao lang yan, for picture, sightseeing. Natakot pa si Little Insoy sa kanilang glass na floor. So ayan. Picturesque talaga dito mga kabisdak, as in makapagmuni-muni ka ng maayos, tapos may nangingisda pa. Ang ganda wala ako masabi. Ang ganda po ng view dito. Hadlok ka dong. Lipong ka. Wala na. Hadlok na siya dong. umayong iso.
Ditugnaw. Ditugnaw ka egg. Kapaw. Ambak na rin kapaw. Di ba rin kami? Etong si Saldi may naisip na namang kalukuhan. Maganda daw dito na pwesto. Sumigaw ng Darna! Overlooking kasi sa mga kabisdak sa Paruho Lake. Ayan, dito na, dumating na kami dito sa kabila at iyan lang po ang aming ginawa mga kabisdak. Tas si Little Insoy naglaro-laro dyan. Then si Dudok at Saldi pumanaog doon sa may tubig, sa may sapa. Tiningnan nila kung may mga isda ba talaga kasi may nangingisda kanina. So, ang maganda dito is very peaceful, malinis, at saka yung view talaga ay maganda. So, ayan, kinabukasan, ito ang aming ginawa. Si Little Insoy pumasok sa school, si Saldi at Dudong nasa farm. Ako at si Daddy Insoy, ang gagawin namin is itong mga dinray na hungkutso, yung nakalimutan namin natanggalan ng mga stems, tatanggalan na namin ngayon kasi may bibili na nito mga kabisdak. So ayan, dahil inano man natin yan, kinalat sa floor, sa open air para hindi siya masyadong mahirap tanggalan ng stem. Ayan na siya guys, lumambot na, tama nga si Bianan. Lumalambot siya kapag ma-expose sa hangin, kaya hindi na siya masyadong masakit para sa aming mga fingers na kunin yung mga green stem. Si Daddy Insoy ay naga-late breakfast kaya ako muna ang mag-isang nagtatanggal nito. Shoutout muna tayo sa ating mga masugid Kabisdak viewers. Part 2 ito ng ating shoutout kasi hindi po ito hindi natapos last vlog. Hello kay Ma'am Beth Francisco. Shoutout sa Rezo family in Lathrop, California. Thank you so much for watching. Kay Ma'am Marisa Chatman ng New York City. Daisy Ranas ng Bicol. Grace Bohol in Bulacan. Ma'am Angel and Anas Vlog in Kandihay, Bohol. Mga silingan ni Naus Bohol. Hello kay Ma'am Marjorie Ledesma ng Bacolod City, Negros Occidental. Hello kay Ma'am Florencia Ulayon ng Dasmariñas, Cavite. Hello kay Ma'am Luchi from Makati. Ma'am Margaret Chan, shout out na nagmarathon sa ating mga lumang videos. Maraming salamat po. Shout out at Pinay Bengali TV ng Bangladesh. Hello kay Ma'am Pauline Romanes ng Laguna. And shout out kay Ma'am Sheena Costa in Cavite. Ma'am Zarina Jardin ng Melbourne, Australia. Thank you so much po. Ma'am Chona Santos ng Kapas, Tarlac. Hello din kay Ma'am Rowena Balite in Itiague, Isabela. At sa lahat ng ating mga silent viewers, mga active sa comment section, sa laging nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po. Taos pusong nagpapasalamat po si Bisdak in Korea. Sa mga bago nating subscribers, welcome sa ating channel at salamat po sa pag-subscribe. Shoutout kay Ma'am Aida Gayramara at kay Ma'am Rosalie Arlante na lagi nanonood ng ating mga vlogs. Ma'am Cora Aragones na bago nating subscribers, thank you so much po. Kay Ma'am Ami Santos na patuloy ang pagsusuporta, salamat po. Ma'am Rachel Culaton, belated happy birthday last October 1 kay Sir Jerry Calzo. Yung. 계란 요. 와. 담배 하나 줬더니 좋대니. 4,500원 내라고. 현금을 다 줬어요? 이띠요? 내라고 이제 떨어지는 잘하는데 한 값. 아 10만 원 들어가야 돼. 야, 저기 가 저기 음악해. 네네네. 얘네 갈 거예요. 예. 얘네 데리고 와갖고 3만 원씩 다 받아갖고. 야, 금반지 나왔어 금반지. 한돈 나왔어요. 지금 60만 원인데 거기 안 가요. 나 싣고 올라가야지. Ah, madto ko na pa siya, maligo siya. Maligo ako uyab. 하나. 오빠, 잘 먹겠습니다. 아이 참. 예. 그냥 먹어. 다음에 또 줄게. 네. 어.
갈게요. That night ay pumunta po kami sa Porcelain Museum pero nag-drop sa bahay. Nag-drop muna kami sa bahay ni Sunglasses Boy dahil may ibibigay daw siya sa amin na bigas. Yes, isang sako ng bigas ang binigay niya sa amin, guys. Tapos nakapag-uwi pa si Dudong ng mga fresh eggs. Opo, ganyan kabait po si Sunglasses Boy. And then eto na, pumunta na tayo dito sa labas ng Porcelain Museum dahil gaganapin po ang Autumn Free Concert Night. And then may classmate, ay hindi pala schoolmate, guys. Ayan. Wow! Sama mo na dito man ang istorya ay amigo. Uyong di ako. Istorya uyong para. Sululok yun. 잠깐만 좀 해야지. 애도 해줘요, 애도? 아유, 좀. 오늘 하나 한다, 오늘 내가. 나는 39세인데 너무 버릇이고 좀 무서운데? 중성열 꿈 꿨어, 오늘. 야 어디가? 줄서! 감사합니다. 어이구 일찍 왔구나 일찍 왔네 Sa iwan numero dong. 29 man. No? 62. 900. 66. Imo, 66. Okay. LG. 67. 67. 69. 62. 아, 네, 정어요. 안녕. 국물만 좀 줘. 국물만. 국물만 따로. Pila lamang yapon. Di ko dyan mag di mo punit. Pila lamang kami. 점심한 대수 축하드립니다. May bago tayong subscribers na nagtatanong kung bakit never pa nilang narinig si Little Insoy na magsalita. Dahil po yan is kasi LE is on spectrum, autism spectrum, at siya po ay non-verbal pa ngayon pero may chance po siya, positive, may chance po siya na according to his SPED teacher, ng kanyang therapist at ng pedya. Last year, in-stop muna namin ang therapy, mga kabisdak. And soon, buntis kasi yung kanyang babae na therapist, kaya in-stop muna namin. May bago siyang therapist na lalaki na hindi ko nagustuhan, mga kabisdak. So maghanap muna kami ng papalit sa kanyang babaeng therapist. So for now, nasa SPED class po si Little Insoy. At yan, epekto ng sujo. Nahubog na, lasing na ito. Free drinks and beer kasi dito, mga kabisdak. Ito sila, mga farmers from Laguna. Yes guys, nagbitbit na ng sujo yung isa. At may nakita po ko dito, first time ko nakita, mga kabisdak, na nag-display sila na mga old pictures from 60s, 70s, and 80s. Parang Pilipinas lang talaga ang Korea dati. Yan po ay picture sa bayan, Yanggu. Tingnan nyo ang mga bahay nila, yung mga, basta, parang Pilipinas talaga, 1970s, mga kabisdak. Yung bahay nila, parang bahay ng kapitbahay namin, mga kabisdak. Then ito, yan, 1960, ito mga kabistak, yung taekwondo. Tapos ito, yung nag-harvest sila ng mga mais, 1960 yata yan, pero colored, ginagyan siguro nilang color. 1971 pala yun. Ito is 1970, diba? Ganyan, mahirap nga ang Korea dati, mga kabistak. Tama po ang sinasabi nyo, mahirap ang Korea dati. At alam nyo ba guys, na sinuwerte po si Ajuma dahil ang number ko 62, nabunot po siya. Yan po ang aking natanggap. Hindi ko lang nabidyuhan kasi wala mang si Zaldi at si Dudong na sa mga Pinoy farmers, naki-join sila doon. Ako lang at si Little Insoy ang nasa harapan. Tapos si Daddy Insoy, nag-inuman sila ng kanyang mga friends. So wala talaga mga video sa akin guys. Sayang yung moment na tinawag yung aking number. Tapos super excited kami ni Little Insoy pumunta sa gitna para i-claim ang aming envelope na may lamang 50,000 Korean won. Ang saya lang talaga.
So the next morning, ito ang aming ginawa, nag-harvest ng mga perela leaves. Yung mga perela seeds natin guys, hindi pa yan hinog. Ano pa yan sila, baby pa yan sila, nasa loob po sila ng buds. Sa last week of October, this month last week, or first week of November, saka natin yan sila i-harvest. May nag-ask kay Daddy Insoy kung pwede ba daw makapag-supply kami ng mga perela leaves or yung kenip. Ginagamit kasi ito mga kabistak sa mga Korean dishes. Pwedeng pambalot, yung ginagawang wrap sa samgyupsal. Ginagawa din nila yung panchan, nilalagyan lang ng toyo at may ibang pampalasa. At yun, na yan guys? Ulam na yan dito sa kanila. Bugatan. Sa mga nagtatanong sa akin kung meron na bang nagtatanim daw, meron na bang ganito sa atin sa Pilipinas, I'm not sure mga kabisdak. Siguro meron na nagtatanim sa mga matataas na area. Gusto kasi ng perela yung malalamig na area mga kabisdak. Siguro meron na kasi marami na po ako nakikita mga Korean restaurants dyan sa atin sa Pilipinas. I think may mga Koreano na din na pinagkukunan ng supplier ng perela. Isog nga pagkahumot. Babagbaho. Kana ako no dong. Kana ako no sad. Kan una gini nila. Si Dudong ay hindi naniniwala sa akin na kinakain ng mga Koreano itong dahon na ito kasi para siyang dahon ng hagunoy daw. Ayan mga kabisdak, kinakain po ito, promise. Masarap naman siya. Maanghang lang, kunting anghang. Meron siyang kunting anghang na lasa. Sa may alam na saan pwedeng bumili ng mga perela leaves dyan sa atin sa Pinas, kasi nga may nagtatanong sa akin kung saan daw sila makakabili ng perela leaves. Comment mga kabisdak kung may kakilala kayong nagtatanim ng perela plant. May gusto ding bumili sa akin ng perela oil and perela powder, pero hindi ko siya pwedeng i-ship sa mga malalayong lugar outside the country guys, kasi masisira po siya. Kailangan kasing naka-chill po ang perela powder at perela oil. So tingnan nyo itong ating worm. Halos maubos na niya yung isang dahon ng perela. Naningkamot, intaon po siya kaon-kaon. Mo na imong kwarta dong. Ay, 100 pesos. Nagkapuno na ba kasal di? Puno na yung mga. Pas na ba? Puno yun mo. Awang ija. Ang Bijag na o. Ija. Hindi ako bijag na o. Papili. Lumbong man. Bijag na o. Bijag magna o. Ato ka insoy ka. Ipakita. Okay ra ba ni? Ang sabi kasi ni Daddy Insoy, yung kukunin namin is yung malinis talaga, yung mga walang spots, mga kabistak, mga whites or dark spots ay ayaw po niya, pero wala man kaming mapili. So no choice si Daddy Insoy kundi ipadala yung mga nakuha namin kasi ganun man lahat mga kabistak.
So ayan, nag-snacks muna ang dalawa. Oh, nagachika-chika pa sila kasi itong ating Perla Field, malapit po ito sa bahay ng lula ng crush nila, Saldi at ni Dudong lang pala, hindi crush ni Saldi kasi kapag makita itong vlog ni sa asawa ni Saldi na sinasabi kong may crush si Saldi dito ay paktay talaga ito si Saldi pag uwi. Oh, walang crush dito si Saldi dam. Wala, vitamins lang daw sa mata mga chicks. Oh, si Dudong talaga ang legit na may crush dito mga kabisdak. Joke lang yun sa akin, Madam Yeye, ha? Anyways, ayan, naka-snack na rin si Little Insoy kahit wala naman siyang trabaho. O, nag-snacks na rin siya. Dito lang kami sa gilid, mga kabisdak. Wala naman kasi masyadong dito, mga sasakyan. Kaya safe na safe lang kami dito sa gilid. May new subscriber din pala tayo na nagtatanong sa akin kung pagdating ko daw dito sa Korea, nag-farming na ba daw kami agad? Hindi po, mga kabisdak, kasi nga, ang pagdating namin sa Korea, nag-work kami sa city. Kami Daddy Insoy, guys. Nag-teach na ako doon. Nag-ano din ako, first kong job talaga is factory. 1 month lang mga kabisdak. And then after doon is nag-teach ako, guys. Then si Daddy Insoy din doon din siya nagtatrabaho. Kaming dalawa. So ayun, and then after ng COVID, 1 year after the COVID is nag-close yung pinapasukan ko na school, private school, Hagon. Kaya nagpasya kaming dito sa probinsya Manirahan at dito mag-farming sa sakahin namin yung mga lupain ng kanyang nanay. Napuno po nila Saldi at Dudong ang 2 boxes, medium boxes ng styro mga kabisdak. Ayan, ipapadala namin yan sa aming customer. Pero ginugupitan muna siya ni Daddy Insoy kasi medyo mahaba po ang kanyang tangkay. So ayan guys. Ayan, si Daddy Insoy ang taga-select. Tinatapon niya yung mga pangit masyado. Yung mga malinis-linis, medyo malinis ang kanyang pinadala. Ayan, okay din naman sa buyer kasi before namin ito ipadala, binivideo call namin ang buyer kung okay ba siya sa ganito na quality. So, sinamahan ko muna itong si Little Insoy dahil gusto niyang mag-bike-bike. O, ayan, samahan natin. At nakita, buti na lang talaga at nagyaya itong mag-bike si Little Insoy dahil nakita ko na finally ang nawawala ko na Crocs na tsinelas ay hindi pala yan sa akin kay Chagun Unian mga kabistak. Binigay niya kay Daddy Insoy. O, nakita ko na mga kabistak na doon lang pala sa tapat ng bahay ni Ginny Ajushi. Hindi ko alam, hindi ko mawari kung bakit napunta yan sa tapat ng bahay ni Ginny Ajushi. Si Ginny Ajushi po ang rumored boyfriend ni Yongchan Oma. O, di ba? Nagmaritisa na tayo dito. O, yan yung mga brown na slippers. Hinahanap ko yan. Matagal ko na yung hinahanap. Mga 2 months na po yung nawawala. So, ang bagay kapag hindi mo nahanapin, no? O, kusa lang siyang lumalabas talaga. Nag-away pa kami ni Daddy Insoy kasi ang akala ko sinuot ni Daddy Insoy tas hindi niya na malaman dahil nalasing siya or baka nalasing siya that time, iba na yung chinilas na dinala pag uwi. Yun ang suspetsa ko. So hanggang ngayon hindi ko alam, hindi namin alam kung bakit siya napunta sa tapat ng bahay ni Ginny Ajushi. So hindi na lang natin iisipin no, dahil hindi ko siguro si Little Insoy mga kabistak sinuot niya tas naglaag, pumunta doon sa kay bahay ni Ginny Ajushi at nagpaan na lang siguro pag uwi sa bahay na kanyang lula. Ganon siguro ang nangyari. And then itong si Little Insoy nagasuhot-suhot sa front yard nila Ongyongi uma at apa, Ongyongi uma, Ongyongi apa. May daan man doon sa kabila pero gusto niya talagang magsuhot-suhot. Gusto siguro nitong magligid-ligid ba? Ayan siya mga kabistak. Gusto niya maglaro daw doon sa may gilid ng sapa. So ayan po ang resulta ng pagjuhot ni Little Insoy. Nagkabuang naming panguhaan ng parang amrosiko. Parang amrosiko siya mga kabistak na itim.
Tas hindi pa nakalungpans. Sana pinaglungpans ko ito kasi madali po siyang talaga. Madali siyang magkati-kati mga kabisdak. So ayan. Kaya pala gusto niya dito dahil Pino yung bunbun. Pino yung sand dito. Unlike doon sa kabila na medyo maitim-itim at medyo hindi fine. Hindi fine. Dito is parang nasa beach ka din mga kabisdak. 재밌어? 조심. Kumakain na ng hapunan si Little Insoy at kapag egg ang kanyang ulam, gusto niyang kinakamay mga kabisdak. Kapag egg ang ulam, gusto niyang kinakamay. Tas hindi siya hindi siya pala kanin, kaya sinusubuan ko lang talaga ng kanin mga kabisdak para makumain ng kanin. Kanin na may beans. Tapos pero kumakain po yan ng kamote, kaya ito po yung kamote niya. Gusto kong kumain ng kanin kahit kunti lang. Ayan po ang kanyang kamote. Tapos may tofu. Yung sarili nating gawa. Handmade na traditional tofu. Yan. Black beans yan guys. Kaya ganyan ang itsura niya. Dark. Tapos meron tayong fish cake. Meron din siya sa kanyang plato in case gusto niya. May din siya. Seaweed. Siya na bahala. Tapos may saging siya. May puroro din siya dyan. Ayan. Kain. Mani mo ko. Ngayon ko lang napansin, first time kong nakita na ganito si Little Insoy kumain na nakataas yung isang paa. Parang ginagaya niya talaga ako mga kabisda kasi ganyan man. Madalas niya akong nakitang kumakain na nakataas ang paa. So from now on, ay hindi na tayo kakain na nakataas ang paa dahil ginagaya ng ating Little Insoy. Anyways, ayan po ang mga pangyayari namin last week. Thank you so much for watching mga kabisdak. See you on my next vlog. Ingat lahat!